Hindi ko napigilang sulyapan sa side mirror si Harriet. Nakita kong nakatayo lamang siya habang sinusundan ng tingin ng papalayo kong kotse. Wala sa loob na napahawak ako sa aking mga labi na hinalikan ni Harriet. I could still felt the softness of his lips. At para bang nararamdaman ko pa rin ang init na bigla kong naramdaman kanina. Mabilis kong ipinilig ang aking ulo. No, hindi ako dapat magpa-distract sa kakaibang ngunit tila pamilyar sa akin na pakiramdam na ito. I should only concentrate my mind on my mission. And that is to assassinate Alejandro Alegre. Ibinaba ko hanggang sa tungki ng aking ilong ang suot kong salamin. Mula sa kinalalagyan ko'y tanong na tanong kong ginagawang pakikipaglaro ni Alejandro Alegre sa mga batang squatters na nakapalibot dito. Nakangiti ito at mukhang tuwang-tuwa sa mga bata. Ngunit alam ko na sa loob nito'y nandidiri ito sa mga kaharap na bata. Mukhang sa mga batang squatters nito binabalak na mangidnap ng bata. Umalis ako mula sa pagkakasandal sa aking hobby. Ang tinutukoy kong hobby ay ang aking motorsiklo na ipinarada ko lamang sa tapat ng park kung saan naroroon si Alejandro Alegre at nagpapakain ng mga batang squatters. Maganda sanang ginagawa nito kung wala lamang itong masamang agenda sa mga bata. Ang mga katulad nitong nagpapanggap na mabait na tao, ngunit isa palang demonyo, ay dapat lamang na mawala sa lipunan. Nang makita ko na nakikipagkamay sa mga nanay ng mga batang naroroon si Alegre, ay mabilis akong tumawid sa kalsada at lumapit sa likuran ng isang nanay na nakangiti habang nakatingin kay Alegre. May 4 na di pa lamang ang layo niya mula kay Alegre, kaya kayang-kaya ko itong maabot ng aking karayon kapag hinagisan ko na siya. Lahat ng mga tao ay nakapokus lamang ang atensyon kay Alegre, kaya walang nakapansin ng mabilis ngunit pasimple kong hinagisan ng isang karayom si Alegre na maluwang ang pagkakangiti. Ngunit sa isang iglap ay biglang naglaho ang ngiti nito nang matamaan ang aking karayom na may lason sa gilid ng leeg nito. Nagawa pang tumingin sa akin ni Alegre, ngunit hindi na nakuha pang makapagsalita. Nginitian ko siya ng nakakalokong ngiti bago ko siya tinalikuran. Ilang hakbang pa lamang ang nagagawa ko nang biglang tumumba si Alegre. Kaya nagkagulong mga tao sa paligid nito. Nagtakbuhan ng mga bata, samantalang ang mga ina naman ay kanya-kanyang kuha sa mga anak nila. Walang anuman na naglakad ako papalapit sa nakaparada kong motor. Si Silent Assassin ang pumatay kay Sir Alejandro. Narinig kong malakas na boses ng isang lalaki sa kausap nito. Nang sulyapan ko siya ay nanlaki ang mga mata ko nang makita kong si Harriet ang kausap ng tauhan ni Alegre. At para namang nahulaan ni Harriet na ako si Silent Assassin, kaya naglakad siya sa akin ng mabagal na tila ba tinatansya ang aking galaw. Kunwari ay hindi ko pinansin si Harriet na naglalakad papalapit sa akin, habang ako naman ay naglalakad lamang ng normal, para hindi niya mahalatang alam kong ako ang punteriya niya. Mabuti na lamang na nakasuot ako ng panlalaking kasuotan at naka-jacket pa ng makapal kaya hindi mahahalata ni Harriet na pangbabae ang katawan ko. Ang mahaba ko naman buhok ay tinirintas ko at ipinasok sa loob ng aking sombrero, tapos nakasuot pa ako ng dark shades, kaya hindi niya ako makikilala. Ngunit sa oras na malapitan niya ako ay hindi ako nakakasiguro na hindi niya ako makikilala. Kaya kailangan kong makagawa ng paraan para ma-divert ang kanyang atensyon at matakasan ko siya. Shit! Mahinang mura ko nang hindi ako agad makatawid papunta sa kabilang kalsada dahil maraming sasakyan na nagdaraan. Ramdam kong nasa likuran ko na si Harriet, kaya inihanda ko ang aking sarili. Kinuha ko ang aking panyo na nasa loob ng aking bulsa at pasimpleng itinakip sa aking muka, na kunwari ay nagtatakip lamang ako ng aking bibig at ilong dahil sa mga alikabok. Humarap man ako sa kanya, hindi niya basta-basta makikita ang mukha kong natatakpan ng panyo. Akmang tatawid na ako sa kalsada nang biglang ipinatong ni Harriet ang kanyang kamay sa aking kaliwang balikat. Sandali! Humarap ka sa akin! Mariing utos niya sa akin. Hindi na ako nagdalawang isip at mahigpit kong hinawakan ang kamay niyang nakapatong sa aking braso. Hinugot ko siya at binigyan ng malakas na sipa sa sikmura. Hindi niya siguro inaasahan ang aking gagawin, kaya hindi siya nakaiwas sa ginawa kong pag-atake sa kanya. Nang matumba si Harriet ay sinamantala kong pagkakataon na makatakbo patawid sa kalsada. Ang bata! Masasagasaan! Narinig kong sigaw ng isang babae. Nang tumingin ako sa kabilang side ng kalsada ay nakita kong isang bata na umiiyak habang naglalakad patawid sa kalsada. Mukhang 2 taon pa lamang ang bata, kaya hindi nito alam ang panganib na kinakaharap nito. Sa halip na sumakay sa aking motorsiklo ay tinakbo ko ang bata at mabilis na hinila papunta sa gilid ng kalsada. Taas ang kamay! Malakas ang boses na utos sa akin ni Harriet habang nakatutok sa likuran ng aking ulong malamig na dulo ng kanyang baril.
Shit! Dahil sa pagliligtas ko sa buhay ng batang ito ay malalaman pa ni Harriet kung sino talaga si Silent Assassin. Dahan-dahan kong ibinaba ang bata at dahil nasa harapan ng kamay ko, ay hindi nakita ni Harriet na humugot ako ng isang karayom na nakatago sa ilalim ng manggas ng suot kong jacket. Sa halip na tuluyang ibaba kong bata ay maliksi akong yumuko at malakas na init siya kong bata kay Harriet na napilitan namang sumalo sa bata. Sinamantala kong pagkakataon na hawak ng isang kamay niyang bata at tinawakan ko ang kanyang baril. At pagkatapos ay mabilis kong naitusok sa kanyang pulsuhan ang aking karayom na may taglay na pampatulog. Shit! Malakas na mura ni Harriet nang maramdaman ang pagtusok ng maliit ngunit matulis na bagay sa balat niya. Ilang saglit lamang ay walang malay na bumagsak siya sa gilid ng kalsada habang hawak pa rin ang bata. I'm sorry, Harriet, but I will not let you know my real identity. Kausap ko sa walang malay na lalaki. Marahan kong hinaplos ang mukha niya bago ako sumakay sa aking motorsiklo. At mabilis na lumayo sa lugar na yon, bago pa man dumami ang mga tao. Harriet's POV. Halos magwala ako sa loob ng ospital nang pagbalikan ako ng aking malay. Hindi ko matanggap na muli na naman akong natakasan at naisahan ni Silent Assassin. At ang nakakahiya pa'y nagawa niya akong patulugin gamit ang kanyang karayom na may pampatulog. But I'm lucky that Silent Assassin didn't use her poison needles on me. Kung ang nakamamatay nitong karayom ang itinusok niya sa kamay ko, ay siguradong hindi na ako magigising pa. Ganyang katinding epekto ng laso ng karayom ni Silent Assassin. Let it go, pare. Tanggapin mo na lamang ang masaklap na katotohanan na 2 beses ka nang naisahan at natakasan ni Silent Assassin. Naiiling na sabi ni Carlo habang nakatingin sa akin. Siya ang nagdala sa akin sa ospital. Matapos niyang makita na wala akong malay. Nag-alala ito na baka ang karayom na may laso nang itinusok sa akin ni Silent Assassin. Kung di dahil sa bata ay tiyak na nahuli ko na siya. At nakilala ko na sana kung sino siya, Carlo. Inis pa rin ang boses na sagot ko sa kaibigan ko. Napadaan lamang ako sa park na yon nang mapansin ko nagkakagulong mga tao. At nang marinig kong sinabi ng lalaki na tauhan pala ni Mr. Allegri na pinatay ni Silent Assassin ang boss nito, ay agad kong iginala ang aking mga mata sa paligid dahil natitiyak kong nasa paligid pa ang assassin. At hindi ako nagkamali dahil naispatan ng mga mata kong isang lalaking kahina-hinala ang kilos. Ngunit hindi ko inaasahan na sobrang liksing gumalaw ni Silent Assassin. Kaya na-off guard ako. Ngunit nagkaroon ako ng pagkakataon na mahuli siya nang iniligtas niya ang bata sa tiyak na kapahamakan. Ngunit natakasan pa rin niya ako at nagawa pa niya akong patulugin. Sobrang laking insulto sa akin ang ginawa niya. Mas gugustuhin ko pa na pinatay na lamang niya ako kaysa sa pinatulog niya. Come to think of it, Harriet, mukhang hindi naman talaga ganoong kasama ang budhi ni Silent Assassin. He chose to save the child sa halip na tumakas. Alam naman niya na posibleng madakip siya ngunit pinili pa rin niyang iniligtas ang bata. At hindi ka niya pinatay sa halip ay pinatulog ka lamang niya. Kung pinatay ka sana niya ay hindi na sana siya mamumblema na may isang pulis na hindi titigil hanggat hindi siya nahuhuli. Komento ni Carlo na biglang napaisip sa tunay na pagkatao ni Silent Assassin. Kahit ano pang gawin niya ay pumapatay pa rin siya, Carlo. Inilalagay pa rin niya sa kanya mga kamay ang batas. Kaya isa siyang kriminal. At hindi ako titigil hanggat hindi ko siya nahuhuli. Nagtatagis ang mga ngipin na sagot ko kay Carlo habang mahigpit na nakakuyom ang aking mga kamao. Congratulations, Shiva! Kahit kailan ay hindi mo ako binigo. Papasok pa lamang ako sa loob ng opisina ni Ninong Rafi, ay agad na niya akong sinalubong ng malakas na pagbati. Hindi ako ngumiti o nagpakita ng pagkatuwa dahil wala namang dapat ikatuwa sa ginawa ko. Although all the people that I killed deserves to die, I'm still a killer. Isang killer na pinaghahanap na ng mga alagad ng batas, lalong-lalo na ni Harriet Del Piero. I just did my job, Nino. And you know na may kapalit ang mga ginagawa ko. Seryoso ang mukha na sagot ko sa kanya bago ako naupo sa upuan na lagi kong inuupuan kapag pumapasok ako sa loob ng opisina niya. I never forget that, Shiva. Sagot ng ninong ko na biglang naglaho ang magandang ngiti sa mga labi. Para bang hindi niya nagustuhan ng madalas kong ipinapaalala sa kanyang dahilan kung bakit ako pumapatay. Kung bakit ako naging isang assassin. Anyway, here's your payment. Inabot ko ang tseke na may nakasulat na malaking halaga. Without checking if tama bang nakasulat na halaga roon o mali, I trust my ninong and I know. Hindi niya ako lolokohin pagdating sa pera. Thanks, Nino. I gotta go. Paalam ko nang makuha ko ng payment. Shiva, tawag sa akin ni Ninong nang akmang bubuksan ko ng pintuan.
Nilingon ko siya ngunit hindi ako nagsalita. What if malaman mo kung sino ang nag-utos para patayin ang pamilya mo? What will you do with him? Diretso sa mata na tiningnan ko ang aking ninong bago ko siya sinagot ng isang pangungusap. I will ask him why he let the assassins to kill my entire family and then kill him. Napatitig sa akin si Ninong pagkatapos ay napatangu-tango, ngunit hindi naman nagsalita. At dahil hindi naman na siya nagsalita kaya tuluyan na akong lumabas sa kanyang opisina. Pagkapasok ko sa loob ng aking kotse ay basta ko na lamang init siya sa likurang upuan ng tseke na para bang hindi ito mahalaga. Wala akong balak magpunta sa BIS Bank ngayon para i-deposit ang tseke. Natatamad pa ako kaya magro-road trip na lang muna ako. Road trip kahit na ma-traffic. Nang mapadaan ako sa isang park ay binagalan kong speed ng kotse ko. There's a sadness in my eyes when I saw a happy family flying together. Nakaramdam ako ng inggit sa kanila. Buo ang pamilya nila at tila walang problema. Samantalang ako, nag-iisa at palaging malungkot. And I don't know kung mararanasan ko pang maging masaya. Habang tinitingnan ko ang mga pamilyang nadaraanan ko na masayang namamasyal sa park, ay hindi sinasadyang dumako ang aking paningin sa lalaking nakatayo sa gilid ng park at naninigarilyo. My eyes widened when I saw the dragon tattoo in his right arm. I will never forget that tattoo. Dahil ang taong nagtataglay ng tattoo na ito ay isa sa mga assassin na walang awang pumatay sa pamilya ko. I hurriedly parked my car beside the road and quickly runs into him. Ngunit hindi naman sinasadya na napalingon sa akin ng lalaki. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ako't biglang tumakbo ng mabilis. I'm sure he recognized me. That's why he ran immediately upon seeing me. Hinabol ko ang lalaki na lalong binilisan ng pagtakbo. Mukhang alam niya na isa rin akong assassin. At kaya ko siyang patayin kaya ganoon na lamang ang takot na nakikita ko sa kanyang mga mata habang tumatakbo at nagpalingon-lingon sa akin. One of the men that killed my family is in front of me. So I will never let his chance to slip away from me. Hindi ko hahayaang matakasan ako ng lalaking ito. Habang tumatakbo ako'y hinugot ko ang aking karayom na may pangpaparalyze. Mas lalong nanlaki ang mga mata ng lalaki nang paglingon niya ay nakita niyang hahagisan ko na siya ng karayom. At mautak ang isang ito dahil tumakbo ito sa bahagi ng park kung saan may maraming tao. Hindi ko tuloy magawang maihagis ang aking karayom dahil nangangamba ko na baka ibang tao ang matamaan ko. I will not other people to suffer my weapon. At tila alam ng lalaki na hindi ako maghahagis ng karayom kung may mga tao na posibleng matamaan ko. Kaya sa bawat taong dinaraanan niya ay itinutulak niya papunta sa akin. Aray! Ano ba yan? Galit na sabi ng isang babae nang itulak ito papunta sa akin ng lalaking hinahabol ko. Tiningnan ako ng masama ng babae, ngunit inignora ko lamang. At patuloy na hinabol ng lalaking gustong makatakas. Sa kakaiwas ko sa mga taong itinutulak ng lalaki papunta sa akin ay hindi ko tuloy na iwasan ng bumangga sa matigas na katawan ng isang lalaki. Hindi ko na pinagkaabalahang tingnan pa ang mukha ng lalaking nabangga ko. Akmang tatakbo na akong muli nang bigla na lamang may malakas na kamay na pumigil sa aking braso. Napatingin ako sa taong humawak sa akin. Nabigla ako nang makita ko si Harit pala ang taong nabangga ko at ngayon ay nakahawak ng mahigpit sa aking braso. What are you doing, Shiva? Are you chasing someone? Nakakunot ang noo na tanong niya sa akin. Let me go! Utos ko sa kanya sa halip na sagutin ang tanong niya. No, I won't. Unless you tell me what you are doing. Giit ni Harit na mahigpit pa rin nakahawak sa aking braso. Nag-aalalang nilingon ko ang lalaking hinahabol ko. Napamura na lamang ako sa aking isip nang makita kong wala ng lalaking hinahabol ko. Nakalayo na siya. O di kaya ay nakapagtago na sa likuran ng maraming tao. I felt very disappointed and angry. Angry with Harit. Kung hindi niya kasi ako pinigilan ay baka nahabol ko pa ang lalaking hinahabol ko. Ngunit dahil sa kanya ay nakawala sa akin ang pagkakataong malaman kung sino nag-utos na patayin ang aking pamilya. Dahil doon ay ibinuntun ko kay Harit ang galit ko sa pagkawala ng taong hinahabol ko. Ipiniksi ko ng malakas ang braso kong hawak niya. Bitiwan mo nga ako! Ano bang kailangan mo? Hindi mo ba alam na dahil sa ginawa mo nakatakas ang taong hinahabol ko? Galit na singhal ko sa kanya. Taong hinahabol mo? Sino? Hindi napigilang tanong sa akin ni Harit at hindi pinansin ang galit na nakikita niya sa aking muka. Ang isa sa mga lalaking pumatay sa pamilya ko. Nakilala ko siya kaya hinabol ko siya. Pero dahil pinigilan mo ako kaya nakalayo sa akin. Sigaw ko sa kanya. Of all people na mababangga ko, bakit si Harit pa ang aking nabangga? Dumilim ang mukha ni Harit nang marinig ang sinabi ko sa kanya.
Hinawakan niya ako sa magkabilang balikat at galit na niyugyog na tila ba ginigising niya ako. Are you out of your mind, Shiva? Hinahabol mong isang kriminal? Anong magagawa mo sakaling naabutan mo siya? Paano kung hindi siya tumakbo at sa halip ay hinarap ka niya? What if he has a weapon with him? You're just a girl, Shiva. Anong magagawa mo laban sa lalaking yun? Galit na ipiniksi ko ang aking mga balikat para makakawala ako mula sa pagkakahawak niya. Wala kang pakialam dahil buhay ko to. Sigaw ko sa kanya. And I'm more capable than a man. Gusto ko sanang idugtong ang mga salitang ito, ngunit sinarili ko na lamang. Binitiwan ako ni Haret at halatadong nasaktan siya sa sinabi ko. Ngunit hindi ko babawiin ang sinabi ko. Kasalanan niya kung bakit nakatakas ang lalaking hinahabol ko. Kaya he deserves my coldest treatment. I'm sorry. I forgot na wala na pala akong pakialam sa buhay mo. At nakalimutan ko na kaya mo nga palang ipagtanggol ang sarili mo. Dahil na kaya mo ngang patulugin ang isa sa 2 kidnapper sa loob ng bus. Hindi ko lang talaga napigilan ang sarili ko na mag-alala sa'yo. May lungkot sa boses na sabi niya sa akin. Napahugot ako ng malalim na buntong hininga. I know I hurt him, but I don't have a plan to say sorry. Napailing na lamang ako at hindi nagkomento sa sinabi niya. Pagkatapos ay walang paalam na iniwanan ko siya para balikan ang aking kotse na basta ko na lamang itinabi sa gilid ng daan. Shiva! Malakas na tawag ni Haret sa pangalan ko. Huminto ako ngunit hindi ko siya nilingon. Can you let me enter your life? Please. Saka ko pa lamang siya nilingon nang marinig kong sinabi niya. I stared at him coldly before I turned him down. Don't waste your time on me, Haret. I'm not Shiva that you used to know. That Shiva died together with her family. Kay Beron mo na lang ito ng iyong atensyon para hindi na niya ako awayin sa tuwing magkukrus ang mga landas namin. Hindi ko na hinintay na makasagot pa si Haret. Mabilis na akong naglakad pabalik sa aking kotse. At nang makapasok na ako sa loob ay mabilis ko itong pinaharurot palayo sa lugar na yon. Mag-isa akong umiinom ng alak sa loob ng bar para kahit paano ay makalimutan ko si Shiva. I was hurt the way she treated me. Parang hindi niya ako kilala. I'm sure naman nakilala niya ako. Dahil ilang beses din naman kaming nakapag-usap noon bago ito biglang naglaho. Pagkatapos ang trahedyang sinapit ng pamilya nito. Nalungkot ako noon nang hindi ko na siya makita. At umasa na lamang ako na balang araw ay magtatagpong muli ang mga landas namin. At ipinangako ko sa aking sarili na hindi ko na siya hahayaang lumayo sa oras na magkita kaming muli. At sasabihin ko sa kanyang damdamin ko na dapat ay noon ko pa sinabi sa kanya. My wish granted because I really met her again. Ngunit ibang-iba na siya. Pero kahit nag-iba na siya ng ugali, my feelings for her didn't change. At natuklasan ko ngayon na sa halip na mawala ang nararamdaman ko sa kanya, dahil ilang taon din naman kaming hindi nagkita, ay mas lalo lamang lumalim ang nararamdaman ko para sa kanya. And I know that what I'm feeling right now is love. I never felt this kind of feelings to any woman before, until I met her again. Ngunit hindi ko alam kung paano titibagin ang tila yelo na nakabalot sa kanyang puso. Haret, it's nice to see you here. Nakangiting bati sa akin ni Veron. Kasama nitong mga kaibigan na basta na lamang iniwan nang makita niya ako. I know that Veron likes me. Ngunit wala akong nararamdaman sa kanya, kahit katiting na pagmamahal. Yes, she's very beautiful. At maraming lalaki ay naghahangat na makuha ang pag-ibig nito. Ngunit hindi ako kasali sa mga lalaking yon. My heart only belongs to one woman.